Noong 2006 na po ang mga bata ay naibenta tulad ng mga karaniwang kalakal sa supermarket. Ang mga kababaihan ay hindi na kailangang dumaan sa pagbubuntis. Kahit sino ay maaaring pumunta lamang sa tindahan at pumili ng kanilang paboritong anak. Hindi nagtagal ay umibig si Ana sa isang cute na bata. Ngunit sa pag-check-out, nagbago ang isip niya. Itim kasi ang asawa niya at puti lahat ng bata sa tindahan. Upang maiwasan ang away, nagpasya siyang huwag bumili ng anak. Sa halip, mas personal na landas ang pinili ng mag-asawa. Gagamitin ng doktor ang kanyang FNA para lumikha ng sarili niyang biological na anak sa isang artificial pod. Pinirmahan nila ang kasunduan at nakita nila ang prosesong ito. Mayroon tayong fertilized egg. Panay ang bantay ni Ana sa anak. Kung siya ay nagtatrabaho o nagpapahinga. Nagbigay din siya ng mahalagang nutrients sa bata sa pamamagitan ng isang ati. Pagkatapos ng isang buwan, pumunta siya sa ospital. Gaya ng ibang nanay, dahan-dahan din niyang tinitiis ang itlog. Ngunit hindi niya maalis ang isang kakaibang pakiramdam. Nang gabing iyon, nanaginip siya na ang doktor ay naglabas ng isang maliit na itlog ng manok mula sa kanyang tiyan sa halip na isang bata. Na nagpaisip sa kanya kung gaano katotoo ang karanasang ito. Naiinggit siya sa mga babaeng may natural na pagbubuntis. Pagkalipas ng 2 buwan, sinabi sa kanya ng doktor na maaari nilang dalhin ang itlog sa bahay at sila mismo ang magtanim nito. Natuwa siya at pumayag. Sa pag-iisip na sa ganitong paraan ay talagang mararamdaman nila ang saya ng pagiging magulang. Ang bata ay nagsimulang lumaki ng mabilis sa kanilang pangangalaga. Ang ama ay nagkukwento sa kanya bago matulog. Lumipas ang 8 buwan, ngunit sa isang check-up, ginulat siya ng doktor. Nais niyang maihatid ang bata bago ang oras. Dahil ang mga artipisyal na pod ay bumababa sa ospital. Upang hindi malagay sa panganib ang kalusugan ng kanyang anak, ninakaw ng asawa ang pod. At tumakas ang mag-asawa patungo sa kanilang bayan na 1,000 kilometro ang layo. Sa isang mapayapang nayon, sa wakas ay nasiyahan silang maging mga magulang ng mapayapa. Pagkatapos isang umaga, nagsimulang tumugtog ang musika mula sa balat ng itlog. Handa nang ipanganak ang bata. Tumakbo sila pababa sa takot. Pero nalaman nila na kailangan nila ng password para mabuksan ang shell. Mabilis na nag-isip, kinuha ni John ang isang screwdriver at maingat na binuksan ang pod. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinanganak na malusog ang kanilang anak. At masayang nagsayaw ang mag-asawa.